Dalagang magugulay. Iniwan ng nobyo matapos niya itong pag-aralin, pero nagpayaman ng dalaga upang maghiganti. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang level ng pag-ibig. Ang kadiliman ng 4:00 ng madaling araw ay hindi kailanman naging sagabal para kay Eunice. Sa katunayan, ito ang oras kung kailan siya tunay na gising. Hindi lamang ang kanyang diwa, kundi pati lalin ang kanyang buong pagkatao. Sa labas ng kanyang maliit na inuupahang kwarto, ang ingay ng palengke ay tila isang orkestra na nagbabadya ng simula ng kanyang araw. Ang tilaok ng mga manok mula sa poultry section ay sumasabay sa malalim at paos na busina ng mga truck na nagbababa ng mga paninda. Ang usok mula sa tambucho ng mga jeep na karag-karag ay humahalo sa malamig at mamasamasang hangin na nagbibigay ng kakaibang amoy na tanging mga taong palengke lamang ang nakakaintindi. Isang timpla ng krudo, basang semento at sariwang lupa. Bit-bit ang kanyang luma ngulit matibay na basket, tinahak ni Eunice ang pamilyar na daan patungo sa kanyang pwesto. Ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan, kahit na madulas ang sahib dahil sa mga natapong tubig mula sa mga isda at mga dahon ng gulay na nayurakan. Pagdating sa kanyang pwesto, sinalubong siya ng mga sako ng gulay na kakarating pa lamang. Ang kanyang apron na dati ay kulay asul, ngunit ngayon ay puno na ng mantsa ng katas ng mga talbos at butik, ay mabilis niyang isinuot at mahigpit na itinali sa kanyang bewang. Ito ang kanyang baluti. Sa mundong ito, ang kanyang dumi sa damit ay hindi tanda ng kahirapan, kundi ng kanyang pagiging masipag at matatag. Eunice, aga natin parang hindi ka yata napapagod. Bati ni Aling Rosa, ang matandang tindera ng bagoong sa katabing pwesto. Ngumiti si Eunice habang sinisimulang buksan ang sako ng mga talong. Kailangan, Aling Rosa. Alam niyo naman, ang swerte ay hindi hinihintay. Hinahabol yan bago pa sumikat ang araw. Sa bagay, tawa ng matanda habang nag-aayos ng kanyang mga garapon. Pero sa ganda mong yan, dapat ay nasa opisina ka. Nakaupo sa aircon at hindi nakikipag-unahan sa mga uod dito sa palengke. Sayang naman niyang pinag-aralan mo. Hindi na lamang sumagot si Eunice at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong pahayag. Alam ng lahat sa palengking ito na nakapagtapos siya ng kolelyo. Isang bagay na ipinagtataka ng marami kung bakit siya narito. Naglalako ng gulay. Ngunit sa loob ni Eunice, may isang lihim na kasiyahan siyang nararamdaman. Ang kanyang diploma ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama, habang ang kanyang pitaka naman ay punong-puno ng perang galing sa kanyang sariling pawis. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa lamig ng aircon o sa bango ng pabango sa loob ng opisina, kundi sa laki ng naiipon niya sa bawat araw na lumilipas. Sanay na ang kanyang mga kamay. Sa isang mabilis at tila otomatikong galaw, kinuha niya ang mga talong, makinis, makinang at kulay ube. Maingat niya itong inihanay ayon sa laki. Sumunod naman ang mga ampalaya. Tinitiyak niyang ang bawat isa ay walang pasa o sira. Ang mga luya naman ay kanyang hinati-hati at nilinis mula sa mga nakakapit na lupa. Habang ginagawa ito, ramdam niya ang gasgas sa kanyang mga daliri, ang pangangati ng kanyang balat dahil sa dagta, ngulit hindi niya ito pinapansin. Ang bawat gulay na kanyang hinahawakan ay tila dintong kailangan niyang pakinangin. Habang nag-aayos, pumasok sa isip niya ang kanyang sitwasyon. Mag-isa na lang siya sa buhay. Ang kanyang mga magulang ay matadal ng wala at wala rin siyang mga kapatid na pwedeng sandalan. Sa bawat gabi na umuuwi siya sa kanyang kwarto, ang katahimikan ng kanyang tanging kasama. Pero hindi niya hinayaang maging kahinaan ito. Sa halip, ito ang naging dahilan kung bakit siya naging bakal pagdating sa kanyang pera. Magkano ang kilo ng ampalaya mo, ganda? Tanong ng isang maagang mamimili, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging barubal sa presyo. 60 lang po, tatay. Sariwa pa ito, kakarating lang mula sa Benguet. Sagot ni Eunice nang may kasamang magiliw ng ngiti. Ang mahal naman, dun sa dulo 50 lang. Reklamo ng matanda.
Hindi nagpatinag si Eunice. Alam niya ang kalidad ng kanyang paninda. Tay, tingnan niyo naman ang kapal ng laman nito. Sa iba, 50 nga pero puro buto at malambot na. Dito kayo sa sigurado. Sige na, gagawin ko ng 58 para sa inyo. Napakamot ang matanda at kalaunan ay bumili rin ng 2 kilo. Nang inabot ni Eunice ang sukli, mabilis niyang isinilid ang kanyang kinita sa belt bag niya. Alam niya ang bilang ng bawat barya. Ang bawat 10 piso, bawat 20 at bawat sentimo ay may kwento. Hindi siya gumagastos sa mga bagay na hindi kailangan. Ang kanyang pagkain ay madalas ang mga reject na gulay na hindi na ibenta pero pwede pang luturin. Ang kanyang damit ay iilan lamang at lahat ay luma na. Maraming nag-aakala na dahil nagtitinda siya ng gulay ay hikaho siya. Ang hindi nilang alam, si Eunice ay may disiplina na hindi kayang pantayan ng mga taong sumasahod tuwing kinsenas at katapusan. Ang kanyang lumang alkansiya sa bahay ay laging busog at ang kanyang bank account ay unti-unti nang lumalaki. Para sa kanya, ang bawat sentimong itinatabi niya ay isang piraso ng kanyang kalayaan. Kalayaang mula sa pangamba na magutom at kalayaang mula sa pag-asa sa ibang tao. Habang tumatagal, lalong bumibilis ang takbo ng palengke. Ang ingay naging isang malakas na ugong. Ang mga kargador ay nagsilsigawan ng tabi-tabi habang pasa ng mga mabibigat na kabaong ng isda o sako ng bigas. Ang amoy ng paligid ay naging mas matapang na. Ang lansa ng dagat, ang anghang ng sibuyas at ang init ng mga katawang nagbubungguan. Ngulit sa gitna ng lahat ito, si Eunice ay tila nasa sariling mundo. Kalmado siya sa kabila ng kaguluhan. Muli siyang kumuha ng isang tumpok ng sitaw at tinalian itong ng maayos. Ang mga mata niya ay laging alerto. Pinagmamasdan niya ang bawat taong dumadaan. Binabasa kung sino ang tunay na bibili at kung sino ang titingin lang. Sa loob ng ilang taon niya sa palengke, naging eksperto na siya sa sikolohiya ng tao. Alam niya kung kailan dapat maging mahigpit sa presyo at kung kailan dapat magbigay ng konting dagdag para bumalik ang suki. Eunice, pahingi naman ng konting luya, isasahog ko lang sa tinola. Sigaw ni Mang Teban, ang kargador na madalas tumulong sa kanya kapag masyadong mabigat ang mga sako. O heto Mang Teban, pero siguraduhin mong malasa ang tinola mo Biro ni Eunice habang inaabot ang isang malaking piraso ng luya. Alam din niyang kung paano makisama. Ang palengke ay isang komunidad. Kailangan mong magbigay para hindi ka maging outcast. Pero kailangan mo ring malaman ang limitasyon. Sa kanyang isipan, madalas niyang itanong kung hanggang kailan siya magiging ganito. May mga sandaling napapagod din siya. Yung mga umagang masarap pa sanang matulog dahil umuulan. O yung mga araw na sumasakit ang kanyang likod dahil sa maghapong pagtayo. Pero tuwing titingnan niya ang kanyang paligid, ang kanyang kaharian, nawawala ang pagod niya. Dito siya ang boss. Dito walang manager na naninigaw sa kanya. Dito siya ang may hawak ng kanyang oras at ng kanyang kita. Ang palengkeng ito, sa kabila ng dumi at ingay, ang nagbigay sa kanya ng dignidad na hindi na ibigay ng kanyang diploma sa labas. Dito niya napatunayan na hindi kailangan ng magarang opisina para maging matagumpay. Ang bawat pawis na tumutulo sa kanyang noo, na paminsan-minsan ay kanyang pinupunas sa kanyang braso, ay katumbas ng isang pangarap na unti-unti niyang binubuo. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang bawat butil ng luya at bawat piraso ng talong ay hakbang patungo sa isang buhay na hindi niya na kailangang mangutang o makiusap sa kahit na sino. Habang ang araw ay unti-unti nang sumisilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa bubungan ng palengke, tumayo ng tuwid si Eunice. Inayos niya ang kanyang tumpok ng mga gulay na tila ba ito ay mga hiyas sa isang display case. Ang usok ng mga jeep ay naging mas makapal. Ang tilaok niyang manok ay napalitan na ng sigawan ng mga tinderong nag-aagawan ng atensyon. Sariwang gulay! Sariwang gulay kayo rito! Malakas at buo ang boses na sigaw ni Eunice. Sa sandaling iyon, hindi siya ang ulilang babaeng nag-iisa. Hindi siya ang tinderang madungis ang apron. Siya si Eunice, ang reyna ng sarili niyang mundo, ang arkitekto ng kanyang kinabukasan at ang babaeng may disiplinang bakal na handang harapin ang anumang hamon na dala ng sumisikat na araw.
Sa dilim ng madaling araw, nagsimula ang kanyang laban, at sa bawat barya na kanyang nahahawakan, alam niyang siya ay nananalo. Ang imahe ni Eunice ay palaging nakatayo sa gitna ng kanyang pwesto, puno ng kumpiyansa, habang ang palengke ay tuluyan ng nabubuhay sa kanyang paligid. Ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang, at ang kanyang disiplina ang magiging mitya ng lahat ng darating na pagbabago sa kanyang buhay. Ang palengke tuwing Martes ng umaga ay tila isang buhawi ng ingay at amoy. Ito ang araw ng bagsakan, kung saan ang mga dambuhalang truck mula sa iba't ibang lalawigan ay dumarating ng sabay-sabay, punong-puno ng mga sariwang ani na kailangang maibaba bago pa tuluyang tumaas ang sikat ng araw. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Eunice. Ang kanyang mga mata ay tila agila na nagmamasid sa kanyang mga order. Ang kanyang pwesto ay puno na ng mga mamimili, ngunit ang kanyang stock ng carrots at repolyo ay paubos na dahil sa pagkakaantala ng kanyang suking na supplier. Sabi ko na nga dapat ay maaga ang dating ng karga mayon. Bulong ni Eunice sa sarili habang mabilis na nagtitimbang ng 1 kilong sili para sa isang suki. Kung hindi darating ang mga basket na iyon, mawawalan ako ng benta sa mga darating na borador. Eksaktong sa sandaling iyon, isang pamilyar na busina ang narinig niya mula sa gilid ng kalsada. Isang truck na luma ngulit punong-puno ng mga basket ang huminto. Ngulit sa halip na ang dating kargador na si Mang Simon na medyo may katandaan na, isang bagong mukha ang tumalon mula sa gilid ng truck. Ang lalaki ay matikas ang tindig. May malalapad na balikat na tila ba hinuma sa pagbubuhat ng mga mabibigat. At ang kanyang balat ay sunog sa araw, isang kulay na nagpapatunay ng kanyang sipag sa ilalim ng langit. Suot niya ang isang kupas na sando at maong na pantalon, ngulit sa kabila ng kanyang anyong manggagawa, mayroon siyang mailiwalas na mukha. Binuhat niya ang 2 malalaking basket ng carrots na tila ba wala itong bigat. Sa bawat hakbang niya patungo sa pwesto ni Eunice, tila humahawi ang mga tao. Nang maibaba niya ang mga basket sa harap ng dalaga, pinunasan niya ang kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay at tumitig ng diretso sa mga mata ni Eunice. "Napakaganda niyo palang tindera, ma'am. Baka pati itong mga gulay niyo ay tumamis dahil sa ngiti niyo." Wika ng binata na may kasamang malapad at tila laging nakangiting mga mata. Napatigil si Eunice sa kanyang pagtitimbang. Hindi siya sanay na ganoon klaseng pambobola, lalo na sa ganitong oras ng umaga kung kailan ang lahat ay nagmamadali at mainit ang ulo. Tinignan niya ang binata mula ulo hanggang paa, tinitimbang kung seryoso ba ito o nanunukso lang. "Ang aga-aga nang bobola ka," sagot ni Eunice bagamat naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisngi. "At saan si Mang Simon? At sino ka naman?" "Ako po si Brando, ma'am, bagong kargador. Masama po ang pakiramdam ni Mang Simon kaya ako muna ang pinadala rito para hindi kayo mabiting sa paninda." Sagot nito habang muling nagbabalik sa truck para kunin ang iba pang mga basket. "At hindi po ako nambabola. Totoo po ang nakikita ko." Tumalikod agad si Eunice at nagkunwaring abala sa kanyang listahan. "Sige na, ibaba mo na lahat yan nang makaalis ka na. Marami pa akong gagawin." Tinawanan lang siya ni Brando, isang tawang malutong at tila nakakahawa. Sa loob ng ilang minuto, naibaba na ni Brando ang lahat ng karga ni Eunice. Bago ito umalis, kumindat pa ito sa dalaga. Simula sa araw na iyon, ang palengke na dati ay puro trabaho lamang para kay Eunice ay nagsimula ng magkaroon ng ibang kulay. Hindi akalain ni Eunice na magiging regular na bahagi ng kanyang umaga si Brando. Kung dati ay kargador lamang ito na dumarating tuwing may delivery, ngayon ay tila nagagawa ni Brando na dumaan sa kanyang pwesto araw-araw, may delivery man o wala. Isang madaling araw, habang si Eunice ay hirap na hirap sa paglilipat ng isang malaking sako ng kalabasa, biglang may malalakas na baraso na kumuha ito mula sa kanya. "Sabi ko naman, Ma'am Eunice, tawagin niyo lang ako kapag may mabigat kayong gagawin." Wika ni Brando habang madaling inilalagay ang sako sa tamang lagayan nito. "Brando, may trabaho ka rin sa kabilang kanto, di ba? Bakit ka nandito?" Tanong ni Eunice, bagamat sa loob-loob niya ay nagpapasalamat siya sa tulong nito. "Tapos na ang trabaho ko ron. At saka, mas masarap magtrabaho rito. Libreng makita ang mukha niyo." Biro muli ni Brando.
Naupo si Brando sa isang bakanteng crate ng kahoy sa tabi ng pwesto ni Eunice. "Huwag kayong mag-alala, wala itong bayad. Gusto ko lang talagang tumulong." Nasanayan na si Eunice sa presensya ni Brando. Sa bawat hirit nito ng bola, unti-unti nang nawawala ang kanyang pagiging maldita. Nagsimula na silang magkaroon ng tunay na pag-uusapan sa pagitan ng pagdating ng mga mamimili. Nalaman ni Eunice na si Brando ay mag-isa na lang din sa buhay, galing sa probinsya at nakikipagsapalaksang sa Maynila. "Pareho tayo," sabi ni Eunice isang hapon habang nililinis niya ang kanyang pwesto. "Ako rin, ako na lang ang mag-isa, kaya kailangang magpakatatag. Dito sa palengke kapag mahina ka, lalamunin ka ng sistema." Tumingin sa kanya si Brando ng may halong paghanga. "Kaya nga bilib ako sa inyo, Ma'am Eunice. Ang ganda nyo, ang talino nyo pa sa pera, ngunit hindi kaya takot marumihan ng mga kamay. Bihira ang babaeng katulad nyo." Sa loob ng ilang linggo, ang ingay ng timbangan at ang walang katapusang tawaran sa palengke ay naging background music na lamang sa kanilang mga pag-uusapan. Tuwing 4:00 ng madaling araw, imbes na ang lamig ng hangin ang kanyang iniisip, ang hinahanap ng mga mata ni Eunice ay ang matikas na figura ni Brando na laging may bitip na mainit na kape para sa kanya. "Oh, kape muna. Masyadong maaga para maging seryoso," sabi ni Brando habang iniaabot ang isang baso ng mainit na kape sa dalaga. "Salamat," tipid na sagot ni Eunice, ngunit may kasamang matamis na ngiti. Ito ang mga sandaling lihim niyang ipinagpapasalamat. Ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya kahit sa simpleng paraan ay isang bagay na matagal na niyang kinalimutan dahil sa kanyang pagnanais na maging malaya at matatag. Napapansin na rin ng ibang mga tindera ang madalas na tambay ni Brando sa pwesto ni Eunice. "Aba, Eunice, mukhang hindi na lang gulay ang ibinebenta mo rito, pati na rin pala pag-ibig," nanunukso si Aling Rosa. "Naku, Aling Rosa, nambubola lang yan," depensa ni Eunice pero hindi niya maikakaila ang kislap sa kanyang mga mata. Para kay Eunice, naging katuwang niya si Brando sa lahat ng bagay sa palengke. Kapag may makulit na mamimili na ayaw tumigil sa paghingi ng tawad, si Brando ang gumagawa ng paraan para paalisin ito nang hindi nagagalit. Kapag umuulan at nababasa ang mga paninda, si Brando ang unang tumatakbo para maglatag ng trapal. Sa mga simpleng kwento ni Brando tungkol sa kanyang kabataan, sa kanyang mga pangarap na simple lang, ang magkaroon ng sariling bahay at pamilyang mapapakain ng maayos, unti-unting naramdaman ni Eunice na tila natatagpuan na niya ang karamay na matagal na niyang hinahanap. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, naging mas personal ang kanilang mga pag-uusap. Sa gitna ng tambak na ampalaya at tumpok lang sili, ibinahagi ni Brando ang kanyang mga takot. "Alam mo, Eunice, minsan natatakot ako na hanggang dito na lang ako, na habang buhay na lang akong kargador, na wala akong may pagmamalaki sa babaeng mamahalin ko." Seryosong sabi ni Brando habang nakakingin sa kalsada na puno ng trapik. Hinawakan ni Eunice ang kamay ni Brando. Isang hawak na panandalian, ngulit puno ng kahulugan. "Brando, ang halaga ng tao ay wala sa trabaho niya. Nasa sipag yan at sa tibay ng loob. Tingnan mo ako, tindera lang din ako sa paningin ng iba, pero alam ko ang halaga ko." Tumingin si Brando kay Eunice at sa unang pagkakataon, nakita ni Eunice ang isang emosyon sa mga mata nito na higit pa sa paghanga. Ito ay pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang palengke na dati ay isang lugar lamang ng paghihirap at kompetisyon ay naging isang banal na pwesto para sa kanya. Ito ang lugar kung saan natagpuan niya ang isang taong nakakita sa kanya, hindi lang bilang isang magugulay, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Ang kagalakang nararamdaman ni Eunice ay hindi na kayang itago. Ang kanyang mga suki ay napapansin ng kanyang mas mabilis na pagsisilbi at ang kanyang laging maaliwalas na muka. Ang bawat barya na kanyang inihuhulog sa alkansya ay tila mas naging magaan ng tunog dahil alam niyang sa bawat paglipas ng oras, may isang Brando na naghihintay na muling makipagkwentuhan sa kanya. Naging isang ritual na para sa kanila ang pagtatapos ng araw. Kapag halos wala na ang mga tao sa palengke at ang mga janitor na lamang ang naglilinis ng mga kanal, nakaupo sila sa gilid ng pwesto ni Eunice, magkatabi, pinapanood ang unti-unting pagtahimik ng mundo. "Bukas uli?" tanong ni Brando habang naghahanda ng umalis. "Bukas uli. Huwag mong kakalimutan ng kape ko sagot ni Eunice ng may halong lambing. Umalis si Brando ng may ngiti sa mga labi,
at naiwan si Eunice na nakatingin sa kanyang likuran. Sa kabanatang ito ng kanyang buhay, hindi na lang siya basta reyna ng sarili niyang kapalaran. Siya ay isang babaeng handa ng magbukas ng puso para sa isang lalaking pumasok sa kanyang mundo, bitbit ng 2 basket ng carrots at 1,000 pangako sa kanyang mga mata. Ang palengke ay nanatiling maingay, madumi at nakakapagod. Ngulit para kay Eunice, ito na ang pinakamagandang lugar sa mundo dahil dito niya naramdaman ang pintig ng isang pusong hindi na nag-iisa. Ang pag-ibig sa loob ng palengke ay hindi tulad ng mga napapanood sa pelikula na may mabangong paligid at malumanay na musika. Para kay Eunice at Brando, ang kanilang musika ay ang busina ng mga nagmamadaling sasakyan at ang kanilang pabango ay ang pinaghalong amoy ng usok at tostadong mantika mula sa mga tinitindang street food sa gilid ng kalsada. Ngunit sa gitna ng lahat ng dumi at ingay na ito, doon sumubol ang isang damdaming higit pa sa inaasahan ng dalaga. Tuwing sasapit ang 4:00 ng hapon, unti-unti nang humuhupa ang dagsa ng mga mamimili. Ito ang oras na itinuturing ni Eunice na kanya, ang oras kung saan hinuhudbad na niya ang kanyang apron at naghihilumos para alisin ang lagtik ng maghapong pagtatrabaho. At sa bawat hapon na yon, hindi pumapalyang mag-abang si Brando sa tapat ng kanyang pwesto. "Pagod ang reyna ko bungad ni Brando isang hapon habang tinutulungan ni Eunice na sara ang mga tabing kahoy ng kanyang pwesto. "Ganun talaga, Brando. Para sa kinabukasan." Nakingiti si Eunice. Ramdam niya ang gaan ng loob tuwing nakikita ang binata. Nawawala ang hapdi ng kanyang mga binte sa bawat titig nito. "Tara, gutom na ako. Alam ko na kung anong gusto mo," anyaya ni Brando. Naglakad silang magkasabay sa gilid ng kalsada, malayo sa sentro ng palengke kung saan mas payapa ang hangin. Huminto sila sa paborito nilang tusok-tusok na kariton. Ang usok mula sa kawali ng fishball ay tila isang tabing na naghihiwalay sa kanila sa magulong mundo. "Kuya, 2 baso nga po. Isang matamis, isang maanghang," order ni Brando. Inabatan niya si Eunice ng basong puno ng mainit na fishball at kikiam. "Oh, dahan-dahan, mainit pa yan." Habang nakatayo sila sa ilalim ng isang malaking puno sa tabi ng bangketa, pinanonood nila ang unti-unting pagdidilim ng langit. Dito sa mga simpleng sandaling ito, ang bawat tusok ng fishball ay may kasamang kwento. "Alam mo, Eunice, minsan napapaisip ako kung bakit ngayon lang tayo nagtagpo. Pakiramdam ko ang tagal kong naglakad sa mundong ito na nakapikit." Tumingin si Eunice sa kanya. "Bakit mo naman nasabi yan?" "Kasi bago kita nakilala, wala akong dahilan para bumangon bukod sa kumain. Wala akong pamilyang babalikan. Wala akong uuwian na magtatanong kung kumusta ang araw ko." Seryosong saad ni Brandon. "Galing ako sa isang maliit na baryo sa Visayas. 12 taon lang ako nang maulila. Simula noon, kung saan-saan na ako napadpad. Naging construction worker, naging barker, at ngayon, kargador. Ang buhay ko puro ngayon lang, walang bukas." Bahagyang kumurot ang puso ni Eunice. Hinawakan niya ang braso ng binata. "Hindi ka nag-iisa, Brandon. Ganun din ako. Nung pumanaw ang mga magulang ko, akala ko ay titigil na rin ang mundo ko. Nag-aral ako, nagtapos, pero sa huli, dito rin ako bumalik sa palengke dahil ito lang ang alam kong paraan para mabuhay nang hindi umasa sa iba. Ang hirap mag-isa, no? Yung ikaw lang ang kakampi ng sarili mo." Tumitig si Brandon kay Eunice at sa ilalim ng papatinding dilim, nakita ng dalaga ang kinang ng katapatan sa mga mata nito. "Kaya siguro tayo pinagtagpo, Eunice, para hindi na tayo mag-isa." Nagpatuloy sila sa paglalakad nang matapos silang kumain. Ang kanilang mga kamay ay paminsan-minsang nagkakadikit hanggang sa tuluyan na itong magkabuhol. Sa bawat hakbang, tila lalong naglalapit ang kanilang mga kaluluwa. Nang makarating sila sa isang madilim na bahagi ng kalsada na tanging ang madilaw na ilaw ng poste ang nagbibigay ng liwanag, huminto si Brandon. Hinarap niya si Eunice at hinawakan ng magkabilang kamay nito. "Eunice, alam kong wala akong yaman. Alam kong kargador lang ako na amoy araw at pagod. Pero pangako ko sa'yo, hinding-hindi ka na makakaramdam ng pag-iisa habang nandito ako. Gusto kitang alagaan. Gusto kong maging dahilan ng bawat ngiti mo. Hindi man ako mayaman mayon,
Gagawin ko ang lahat para sa atin. Pagsisikatan nating abutin ang mga pangarap mo at pangarap ko rin. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Eunice. Sa tagal ng panahon na itinaguyod niya ang sarili, ngayon lang may nagsabi sa kanya na nais siyang alagaan. Sa gitna ng kalsadang iyon, sa ilalim ng poste ng ilaw, tinanggap ni Eunice ang pag-ibig ni Brandon. Isang halik sa noo ang naging selyo ng kanilang sumpaan. Lumipas ang ilang linggo at lalong naging malalim ang kanilang ugnayan. Ngunit sa likod ng kanilang kaligayahan, nakikita ni Eunice ang paghihirap ni Brandon. Umuupa ang binata sa isang masikip at mainit na bed space na malayo sa palengke. Malaking bahagi ng kinikita nito ay napupunta lamang sa pamasahe at renta. Bilang isang babaeng praktikal at may disiplina sa pera, nagsimulang mag-isip si Eunice. Mahal niya si Brandon at nakikita niya ang potensyal nito kung mabibigyan lang ng tamang pagkakataon. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa maliit na bahay ni Eunice, isang payak ngunit malinis na tahanan pinagsusumikapan niyang maipundar, binasag niya ang katahimikan. "Brandon, may iniisip ako," panimula niya habang inaabutan ito ng kanin. "Ano yun, mahal?" tanong ni Brandon. "Yung inuupahan mo, malayo yun at mahal, di ba? Sayang ang perang napupunta sa renta at pamasahe. Bakit hindi ka nalang dito lumipat?" Napatigil si Brandon sa pagkain. Baka sanggulat sa kanyang muka. "Dito? Ibig mong sabihin, magsasama na tayo sa isang bahay?" Tumanggi si Eunice. "Oo, malaki naman itong bahay ko para sa akin lang. Kung dito ka titira, mas makakatipid tayo. Mas madali tayong makakapag-ipon para sa mga pangarap natin. At saka, mas masarap sigurong gumising na alam kong nandyan ka." Nag-alangan si Brandon. "Baka kung anong sabihin ng mga kapitbahay mo, Eunice. Ayokong masira ang reputasyon mo dahil sa akin." Hinawakan ni Eunice ang kamay ni Brandon. "Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga ay ang plano nating dalawa. Magtutulungan tayo. Kargador ka, magugulay ako. Kung pagsasamahin natin ang lakas natin, mas mabilis tayong aangat." Sa huli, nanaig ang pagmamahal at ang lohika ng kanilang sitwasyon. Noong sumunod na linggo, dinala ni Brandon ang kanyang iilang gamit, isang lumang bag ng mga damit at ilang gamit sa pagtatrabaho. Iyon lang ang kanyang ari-arian, ngulit para kay Eunice, ang pagdating ni Brandon sa kanyang pintuan ang pinakamalaking kayamanan na natanggap niya. Doon nagsimula ang kanilang buhay bilang live-in partners. Ang maliit na bahay ni Eunice ay napuno ng init at buhay. Ang dating malamig na kusina ay palagi ng mabangong aroma ng nilulutong pagkain ni Brandon bago sila pumasok sa trabaho. "Mahal, gising na. 4:00 na." Mahinang bulbul ni Brandon sa tenga ni Eunice habang dahan-dahan niyang yunuyugog ang dalaga. Ito ang paboritong bahagi ng araw ni Eunice, ang gumising sa tabi ng taong nagpapahalaga sa kanya. Sabay silang magkakape, magbabahagi ng mga plano para sa araw na iyon, at sabay na lalakad patungo sa palengke sa ilalim ng madilim pa ring langit. Sa palengke, naging usap-usap sila, ngunit hindi na ito pinansin ni Eunice. Mas naging produktibo sila. Habang si Eunice ay abala sa pagbebenta, si Brandon naman ang bahala sa pag-aayos ng mga karga, pagbubuhat ng mabibigat, at pagsisiguro na maayos ang lahat sa kanilang pwesto. Tila naging perpekto ang lahat. Ang bawat barya na kinikita nila ay sama-sama nilang itinatabi sa isang lata ng biskwit na nagsisilbing kanilang pangarap na pondo. Sa gabi, bago sila matulog, nakahiga sila sa kanilang papag habang nakatingin sa kisame. Doon sila bumubuo ng mga plano. "Balang araw, Eunice, hindi ka na maglalakod sa ilalim ng initan. Magkakaroon tayo ng malaking grocery store o kaya isang malaking restaurant," pangarap ni Brandon habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. "Kahit ano, Brandon, basta magkasama tayo. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong malayo ang mararating natin." Sa mga sandaling iyon, punong-puno ng pag-asa ang puso ni Eunice. Akala niya, ang pagsasamang ito ay ang sagot sa lahat ng kanyang dalangin. Akala niya, ang katapatang ipinapakita ni Brandon ay ang pundasyong hinding-hindi matitibag.
Ang bawat tawanan, ang bawat hapong magkasama silang kumakain ng fishball, at ang bawat umagang magkasabay silang bumabangon ay tila pahina ng isang kwento na may garantisadong happy ending. Hindi alam ni Eunice na sa likod ng mga matatamis na salita at mga pangako sa ilalim ng poste ng ilaw, ang tadhana ay may inihahandang masalimuot na pagsubok. Ngulit sa ngayon, sa kabanatang ito ng kanyang buhay, nilalasap niya ang tamis ng pagsasama. Para sa kanya, si Brandon ang kanyang kakampi, ang kanyang katuwang, at ang kanyang buong mundo. Sapat na ang totoo na sa bawat pagod niya sa palengke ay may isang bisik na yayakap sa kanya pag-uwi at may isang boses na magsasabing, lahat ng ito ay para sa atin. Ang larawan ng dalawang tao ay magkayakap sa gitna ng katahimikan ng gabi habang napapahinga mula sa hagupit ng buhay, habang ang kanilang mga pangarap ay malayang lumilipad sa madilim na silid. Mga pangarap na sa kasalukuyan ay tila abot kamay na nila dahil sa lakas ng kanilang pagmamahal. Ang gabi sa kanilang maliit na silid ay madalas na puno ng katahimikan, hindi dahil sa kawalan ng sasabihin, kundi dahil sa pagod na nanunuot sa kanilang mga buto. Ngunit isang gabi, habang ang ulan ay malakas na pumapatak sa kanilang bubungang yari sa luma at kinakalawang na yero, napansin ni Eunice ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Brando. Nakahiga ang binata sa kanilang papag, nakatingin sa kisami, habang hawak ang isang gusot na dyaryo na kanyang napulot sa kalsada. "Mahal, anong iniisip mo?" Malambing na tanong ni Eunice habang sinusuklay ng kanyang mga daliri ang buhok ng nobyo. Bumuntong hininga si Brando at ibinaba ang dyaryo. "Wala, Eunice. May nakita lang akong job posting dito. Magandang sahod sa opisina ang trabaho, kaso kailangan ng college degree. Naalala ko lang yung panahong tumigil ako. Kung hindi sana naghirap ang pamilya ko noon, baka hindi lang ako kargador ngayon. Baka mas may maipagmamalaki ako sa'yo." Bahagyang kumurot ang puso ni Eunice. Alam niya ang pakiramdam ng may pinanghahawakang diploma dahil kahit nagtitinda siya ng gulay, alam niyang may sandata siyang nakatago sa kanyang baul. Ang diploma niya ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na kahit anong mangyari, meron siyang pundasyon. Pero si Brando, sa kabila ng kanyang sipag at talino sa palengke, ay nakakaramdam ng pagkabilanggo sa kanyang kasalukuyang kalagayan. "Brando, tingnan mo ko," seryosong sabi ni Eunice. Bumangon siya at hinarap ang binata. "Hindi mo kailangang mahiya sa pagiging kargador, marangal ang ginagawa mo. Pero kung ang pangarap mo ay makatapos, hindi pa huli ang lahat." Natawa ng mapait si Brando. "Paano, Eunice? Ang kinikita ko sa pagkakargador, sapat lang para sa pagkain natin at kaunting ambag sa bahay. Wala akong pambayad sa tuition. Wala akong pambili ng mga libro. Pangarap na lang yun." Dito na binitawan ni Eunice ang desisyong matagal na niyang pinag-iisipan sa tuwing nakikita niyang pagod na pagod si Brando mula sa pagbubuhat ng mga sako. "Brando, mag-aral ka uli. Ako ang bahala sa lahat. Sa tuition mo, sa mga gamit, sa uniforme at sa pagkain natin. Mag-focus ka lang sa pag-aaral, mahal. Ititigil mo na ang pagkakargador. Ako muna ang tatayong haligi para sa ating dalawa." Natigilan si Brando. Tila hindi rumihistro sa kanyang isipan ang sinabi ng dalaga. "Ano? Eunice? Hindi ko matatanggap yan. Napakabigat na responsibilidad niyan. Maggugulay ka lang. Paano mo kakayanin ang lahat ng gastusin sa kolehiyo?" Ngumiti si Eunice, isang ngiting puno ng determinasyon at lihim na yaman. "Wag mo akong minamaliit dahil lang magugulay ako, Brando. May naipon ako at alam mo namang masipag ako. Kaya kong doblehin ang kayod ko sa palengke. Ang gusto ko lang ay makita kang may hawak na diploma. Gusto kong matupad mo ang pangarap mong maging profesional. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin." Sa gabing iyon, matapos ang mahabang pagtatalo at pagpilit ni Eunice, tuluyang bumigay si Brando. Umiyak ang binata sa balikat ng dalaga, puno ng pasasalamat at pangako. "Pangako, Eunice, hinding-hindi ko sasayangin ang paghihirap mo. Mag-aaral ako ng mabuti. Balang araw, ako naman ang magpapahinga sa'yo." Dumating ang unang araw ng pasukan sa State University.
Habang ang ibang mga estudyante ay hatid ng kani-kanilang mga magulang o kaya ay bumababa sa mga pribadong sasakyan, si Brando naman ay naglakad lamang patungo sa gate, suot ang kanyang bagong biling uniforme na pinagpuyatan ni Eunice na plantsahin. Sa kabilang dako ng lungsod, sa gitna ng maputik at maingay na palengke, si Eunice naman ay nagsisimula na sa kanyang bagong routine. Kung dati ay alas 4 siya bumabangon, ngayon ay alas 3 pa lamang ay nasa pwesto na siya. Dinagdagan niya ang kanyang inventaryo. Hindi na lamang talong, ampalaya at luya ang kanyang tinda. Kumuha na rin siya ng mga broccoli, cauliflower at mga imported na prutas upang mas malaki ang kanyang maging tubo. "Oh Eunice, bakit parang lalong dumami ang tinda mo? At bakit parang hindi ka na natutulog?" Tanong ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ng dalaga na pawis sa pag-aayos ng mga paninda. "Kailangan po, Aling Rosa. Nag-aaral na si Brando. Ako ang sumasagot sa lahat kaya kailangang mas lalong magsikap." Sagot ni Eunice habang mabilis na nagtitimbang ng mga gulay para sa mga dumarating na suki. "Aba, napakaswerte naman ng lalaking iyon. Bihira ang babaeng katulad mo, Eunice. Ingatan mo ang sarili mo. Baka mamaya ay katawan mo na ang bumigay." Babala ng matanda. Ngumiti lang si Eunice at nagpatuloy sa pag-aasikaso. Hindi niya alintana ang sakit ng kanyang likod o ang pamamanas ng kanyang mga paa sa maghapong pagtayo. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod, iniisip na lamang niya ang imahe ni Brando na nakaupo sa isang silid-aralan, hawak ang panulat at nakikinig sa diskusyon ng kanilang propesor. Ang kaibahan ng kanilang mundo ay unti-unting lumalim. Sa umaga, si Brando ay napapaligiran ng mga libro, diskusyong intelektual, at ang lamig ng aircon sa laboratorio ng university. Ang kanyang mga kamay na dati ay magaspang dahil sa mga sako ay nagsisimulang lumambot. Samantala, si Eunice naman ay nananatili sa gitna ng initan, alikabok, at amoy ng bulok na basura sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay lalong nagkaroon ng mga kalyo at ang kanyang balat ay lalong naging sunog sa araw. Tuwing gabi, pag-uwi ni Brando ay agad siyang sasalubungin ni Eunice ng masarap na hapunan. Sa kabila ng pagod, masaya si Eunice na nakikinig sa mga kwento ni Brando sa kanyang mga lesson sa accountancy. "Alam mo Eunice, ang hirap ng math namin kanina. Buti na lang nakasabay ako sa recitation." Masayang kwento ni Brando habang kumakain. "Talaga? Yan ang gusto ko sa iyo, mahal. Alam kong matalino ka. Sige lang, galingan mo pa. Huwag kang mag-alala sa mga bayarin sa school. Ako nang bahala sa lahat. Basta ang kailangan mo lang gawin ay ang pumasa." Sagot ni Eunice kahit na ang kanyang mga mata ay tila gusto nang pumikit dahil sa labis na kapaguran. May mga pagkakataon na kapag tulog na si Brando dahil sa paggawa ng assignments, si Eunice naman ay gising pa at nagkikwenta-kwenta ng kanyang benta. Kinukwenta niya ang bawat piso. Heto ang para sa renta, heto ang para sa tuition next week, at heto ang para sa mga proyekto ni Brando. Bulbul niya sa sarili habang maingat na inilalagay ang pera sa kani-kanilang envelope. Sa loob ng 4 na taon, ito ang buhay ni Eunice. Naging paborito na siya ng mga supplier dahil sa dami ng kanyang kinukuha. Naging kilala siya bilang ang discarding tindera. Nagawa niyang kumuha ng isa pang maliit na pwesto sa kabilang linya para mas lumaki pa ang kanyang kita. Ngulit ang bawat karagdagang kita ay may katumbas na sakripisyo. Madalas siyang lumiban sa pagkain para lang makatipid at hindi na siya bumibili ng bagong damit para sa sarili. Ang dating Eunice na maingat sa kanyang anyo ay tuluyan ng naging isang ganap na taong palengke, madunggis, laging may dalang tuwalya sa balikat at may boses na kailangan lang laging pasigaw para marinig sa ingay ng paligid. Isang hapon, habang nag-aabang ng delivery, naramdaman ni Eunice ang isang matinding hilo. Muntik na siyang mabuwal kung hindi lang siya nasalo ni Mang Teban. "Eunice, ano bang nangyayari sa'yo? Putrong-putla ka na." Nag-alala si Teban. "Wala ito, Mang Teban. Siguro ay dahil lang sa puyat at hindi pa ako nakakapagtanghalian." Sagot niya habang humahawak sa kanyang ulo. "Hindi biro yan. Magpahinga ka muna. Hindi ka naman robot. Para kanino ba yung pagpapakamatay mo sa trabaho?" "Para sa kinabukasan namin ni Brando, Mang Teban. Malapit na siyang makatapos. 1 taon na lang, gagraduate na siya. Doon, makakapagpahinga na rin ako.
puno ng pag-asang sagot ni Eunice. Sa isip ni Eunice, ang lahat ng kanyang paghirap ay may dulo. Nakikita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng maayos na damit sa graduation ni Brando. Nakikita niya ang kanilang kinabukasan kung saan si Brando na ang magtatrabaho sa opisina at siya naman ang mamamahala sa kanilang palengke business nang hindi na kailangang magbuhat ng mabibigat. Para sa kanya, ang pagpapaaral kay Brando ay hindi lamang isang tulong. Ito ay isang pamumuhunan para sa kanilang pag-ibig. Akala ni Eunice, ang bawat patak ng kanyang pawis sa sementadong sahig ng palengke ay siyang nagpapatibay sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Hindi niya alintana kung magmumukha siyang katulong o tagapagtustos, basta't ang kanyang minamahal ay umaangat ang antas sa lipunan. Tuwing linggo, na siyang tanging araw na hindi masyadong abala si Brando, ay naglalakad sila sa parke. Doon, titingnan ni Brando ang mga kamay ni Eunice. "Mahal, ang dami mo ng kalyo. Patawarin mo ako kung hanggang ngayon ay pinapabayaan kitang magtrabaho ng ganyan," malungkot na sabi ni Brando. "Ano ka ba, Brando? Masaya ako sa ginagawa ko. At saka, tingnan mo ang mga kamay mo. Ang lambot na, pang-opisina na talaga. Iyan ang gusto kong makita. Iyan ang katibayan na nagbubunga ang lahat ng pagod ko," sagot ni Eunice sabay pisel sa kamay ng nobyo. Si Eunice ang naging bayani ng kanyang sariling kwento, bagamat hindi niya alam na ang bayaning ito ay unti-unti nang nauubos para sa isang lalaking pangarap pa lamang ang hawak. Ang kanyang pag-ibig ay naging bulag sa mga posibleng panganib dahil para sa kanya, sapat na ang makitang masaya at pursigido si Brando. Ang bawat gabi ng pag-aaral ni Brando ay isang gabi ng panalangin para kay Eunice. Panalangin na sana, kapag narating na ni Brando ang rurok, ay huwag nitong makalimutan ang lupang kanyang inapakan at ang babaeng naging hagdan niya patungo sa mga bituin. Si Eunice ay nakaupo sa kanyang pwesto sa ilalim ng isang bumbilyang kukurap-kurap habang binabasa ang report card ni Brando na puno ng mataas na grado. Sa kabila ng pagod at dumi sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Isang kagalakang nagmumula sa paniniwalang ang kanyang dakilang sakripisyo ay maghahatid sa kanila sa isang bukas na wala ng hirap at wala ng luha. Ang loob ng unibersidad ay punong-puno ng mga bulaklak, makukulay na lobo at ang masiglang tugtog ng pomp and circumstance. Sa gitna ng dagat ng mga itim na toga, isang mukha ang hinahanap ni Eunice. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang damit, isang simpleng bestida na binili niya sa mall, ang unang luho na pinayagan niya ang kanyang sarili sa loob ng 4 na taon. Bagamat ramdam niya ang bahagyang pananakit ng kanyang mga paa sa suot na sapatos na may takon, hindi nito mapapantayan ng nag-uumapaw na galak sa kanyang dibdib. Nang tawagin ng pangalang Brando M. de la Cruz, tila huminto ang mundo para kay Eunice. Tumayo siya at buong lakas na pumalakpak, ang kanyang mga palad ay nag-aapoy sa tuwa, habang ang kanyang mga mata ay nanunubig sa luha. "Yan ang mahal ko! Tagumpay natin ito, Brando!" bulong niya sa sarili. Sa bawat hakbang ni Brando paakyat sa entablada, nakikita ni Eunice ang bawat sako ng gulay na kanyang binuhat, ang bawat puyat sa madaling araw at ang bawat barya na kanyang tinipid. Ang diplomang iyon ay hindi lamang papel, ito ay ang katas ng kanyang sakripisyo. Pagkatapos ng seremonya, dinala si Brando sa isang marangyang restaurant sa labas ng unibersidad. Ito ang uri ng lugar na dati ay tinitingnan lamang nila mula sa malayo. May mga puting mantel, malalambot na upuan at mga waiter na nakasuot ng uniforme. "Mahal, dito talaga tayo kakain? Baka masyadong mahal," pag-aalinlangan ni Eunice habang tinitingnan ng menu. Hinawakan ni Brando ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng maliliwanag na chandeliers, muling nakita ni Eunice ang lalaking minahal niya sa palengke. "Eunice, karapat-dapat tayo dito, lalo na kayo. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito ngayon. Utang ko sa'yo ang buhay ko, ang pangarap ko, ang lahat. Pangako, simula ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo." Yumakap si Brando sa kanya ng mahigpit. Paglabas nila ng restaurant, ang init ng kanyang yakap ay tila isang sumpaan na hinding-hindi magbabago ang lahat. Ngunit habang lumalamig ang gabi, hindi alam ni Eunice na iyon na pala ang huling beses na mararamdaman niya ang ganoong klaseng katapatan. Makalipas ang 1 buwan, mabilis natanggap si Brando sa isang junior analyst sa isang malaking auditing firm sa Makati. Noong unang linggo, halos magdiwang si Eunice.
Ipinagluto niya ito ng paborito niyang ulam at binilhan pa ng bagong kurbata at polo na gagamitin niya sa opisina. "Bagay sa iyo, mahal. Mukhang-mukha ka ng boss," nakangiting sabi ni Eunice habang inaayos ang kurbata ni Brando sa harap ng salamin. "Salamat, Eunice. Medyo nakakapanibago lang pero kakayanin ko ito para sa atin," sagot ni Brando, bagamat ang kanyang tingin ay nakapokus lamang sa kanyang sariling refleksyon. Subalit habang lumilipas ang mga linggo, ang masayang pagdirimang ay unti-unti nang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang dating 4:00 ng madaling araw na gisingan ay nabago na. Ngayon, si Eunice na lamang ang mag-isang bumabangon para pumunta sa palengke. Si Brando naman ay nananatiling natutulog dahil ang kanyang pasok ay 9:00 pa. Pag-uwi naman ni Eunice sa hapon, wala pa si Brando. Isang gabi, 10:00 na at wala ang binata. Nakahanda na ang hapunan sa mesa, malamig na ang kanin at ang sinigang ay nagkaroon na ng sebo sa ibabaw. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Brando na may suot na pagod na mukha at bahagyang nakalagang kurbata. "Brando, buti naman at nandito ka na. Halika, kumain na tayo. Hinintay talaga kita," masayang sumabot ni Eunice. "Busog na ako, Eunice. Kumain kami sa labas ng mga katrabaho ko pagkatapos ng meeting," tipid na sagot ni Brando habang dumiretso sa banyo para maghilamos. "Ah, ganun ba? Sayang naman itong iniluto ko. Pero sige, baka gusto mo ng kape o gusto mong kwentuhan muna tayo. Marami akong benta sa palengke kanina. May bago na tayong suking restaurant." "Pagod na ako, Eunice. Marami kaming ginawa sa opisina. Ang daming paperworks. Gusto ko nang matulog," putol na Brando sa kanyang sasabihin. Hindi man lang nitong tinignan si Eunice at agad na pumasok sa kwarto. Naiwan si Eunice sa kusina, mag-isa sa harap ng malamig na pagkain. Sinubukan niyang intindihin. Adjustment period lang ito, bulong niya sa sarili. Mahirap ang trabaho sa opisina, hindi tulad sa palengke na puro pisikal. Sa kanya, utak ang napapagod. Ngunit ang isang gabi ay naging 2, naging 3, hanggang sa naging isang buong buwan. Ang dating lambingan sa umaga ay napalitan ng mabilis na pag-alis ni Brando. Ang dating mga kwentuhan tungkol sa pangarap ay napalitan ng reklamo tungkol sa traffic at pagod. Pati ang kanyang pakikitungo sa trabaho ni Eunice ay nagbago. Isang Sabado, habang abala si Eunice sa palengke, dumaan si Brando malapit sa lugar para bumili ng kagamitan sa opisina. Nakita siya ni Eunice at masayang kumaway. "Brando, dito! May baon akong merienda para sa'yo!" Sigaw ni Eunice suot ng kanyang madunggis na apron na puno ng katas ng mga dahon. Nakita siya ni Brando. Nakita rin ni Eunice ang paghinto nito, ang panandali ang pagtingin sa mga kasama niyang naka-office attire at ang mabilis na pag-iwas ng tingin. Naglakad si Brando ng mabilis palayo na tila hindi na narinig ang tawag ni Eunice. Nang makauwi sila sa bahay ng gabing iyon, hindi nakatiis si Eunice. "Brando, nakita kita sa palengke kanina. Bakit hindi ka huminto? Tinawag kita, akala ko ay may kailangan ka," tanong ni Eunice habang nagtutupi ng mga damit. Tumigil si Brando sa pagtipa sa kanyang laptop. "Eunice, naman, alam mo namang kasama ko ang mga boss ko kanina. Nakakahiya naman kung makikita nilang may sumisigaw sa akin sa gitna ng palengke." "Nakakahiya? Brando, ako ito, ang nobya mo, at palengke iyon. Doon tayo nagsimula. Doon nanggaling ang perang pinambayad sa tuition mo para makarating ka dyan sa posisyon mo ngayon." Bahagyang tumaas ang boses ni Eunice dahil sa hapdi ng kanyang narinig. "Iyon na nga, Eunice. Noon yun. Iba na ang mundo ko ngayon. Hindi mo ba naiintindihan? Sa opisina, kailangang maganda ang image ko. Hindi nakakatulong kung makikita nila akong nakikipag-usap sa isang tinderang puro ng putik ang damit," galit na sagot ni Brando. Natigilan si Eunice. Ang salitang tindera ay binitawan ni Brandon at tila ba ito ay isang nakakahawang sakit. Ang lalaking dati ay binuhat ang mga basket niya ng may ngiti ay ngayon ay nandidiri na sa amoy ng kanyang pinagkakakitaan. "Image? Brando, ang image na sinasabi mo ay itinayo ko gamit ang mga kalyo sa kamay ko. Huwag mo namang maliitin ang pinanggalingan mo," mahinang sabi ni Eunice, pinipigilan ng pagpiyak ng kanyang boses. "Hindi ko minaliit. Sinasabi ko lang na mag-adjust ka rin naman. Hindi mo na kailangang magmukhang ganyan. May trabaho na ako. Pwedeng-pwede ka nang tumigil. Pero gusto mo pa ring magbabad sa dumi." Asik ni Brando bago isinara ng malakas ang kanyang laptop at lumabas ng bahay para magpahangin. Simula noon, ang lamig ay tuluyan ng nanahan sa kanilang tahanan.
Si Brando ay naging isang estranghero. Kapag nasa bahay sila, ang tanging tunog na maririnig ay ang pagpindot ni Brando sa kanyang cellphone o ang tunog ng TV. Wala nang, "Kamusta ang tinda mo?" Wala nang, "Gusto kitang alagaan." Minsan, sinusubukan ni Eunice na ibalik ang dating init. Lalapitan niya si Brando habang nanonood ito, hihilig sa balikat nito at hahawakan ng kanyang kamay. Pero agad natatabik si Brando, sasabihing, "Mainit" o "Pagod ako," at lalayo ng upo. Ang kanyang mga mata ay laging nakadikit sa screen ng cellphone, laging may ngiting hindi para kay Eunice, at laging may tinitext na tila mas mahalaga pa sa babaeng nasa tabi niya. Ang bating kargador na masaya sa isang baso ng fishball sa gilid ng kalsada ay tuluyan ng nilamon ng kanyang bagong mundo. Ang kurbatang ibinili ni Eunice ay tila naging isang tali na sumasakal sa kanilang relasyon. Hinihila si Brando palayo sa putikan ng palengke patungo sa kinang ng mga gusali na hindi kailanman naging bahagi ng pangarap ni Eunice. Napansin din ni Eunice na mas naging mapili na si Brando sa gamit. Gusto nito ng branded na sapatos, mamahaling pabango, at laging nagrereklamo sa init ng kanilang maliit na bahay. "Eunice, baka pwedeng kumuha tayo ng mas maayos na apartment? Yung may parking at malapit sa opisina ko. Nakakahiya kapag may naghahatid sa akin nakatrabaho. Dito lang ako bumababa sa eskinita." Mungkahi ni Brando isang umaga. "Brando, alam mong dito tayo nakakaipon. Malaki ang benta pero malaki rin ang gastos natin ngayon dahil sa mga bago mong gamit. At saka malayo ito sa palengke, paano ako biyabiyahe?" "Palengke na naman. Puro ka nalang palengke. Hindi ka ba napapagod sa ganyang buhay?" Sigaw ni Brando bago ito tuluyang umalis para pumasok. Naiwang nakatayo si Eunice sa gitna ng sala. Tinignan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang, may mga itim na mantsa ng gulay na hindi na matanggal ng sabon. Tinignan niya ang diploma ni Brando na nakasabit sa dingding. Pakilamdam niya, sa bawat araw na lumilipas, ang distansya nila ni Brando ay hindi na lang sukat ng kilometro mula sa palengke patungong Makati. Ito ay agwat ng antas, ng pag-iisip, at ng pusong unti-unti nang nakakalimot sa tunay na kahulugan ng pasasalamat. Ang lambingan ay naging obligasyon, ang katahimikan ay naging pader, at sa bawat gabing hindi siya kinakausap ni Brando, nararamdaman ni Eunice na ang lalaking pinag-aral niya ay dahan-dahan nang naglalahaw. Pinalitan ng taong may suot na kurbata, ngunit walang kaluluwang marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Si Eunice ang nasa gilid ng kama, pinapanood ng mahimbing na tulog ni Brando. Hinapos niya ang pising nito, pero halip na pagmamahal, ang isang matinding kaba ang naramdaman niya. Kaba na baka ang tagumpay na binuo niya para kay Brando ay siya palang kukuna rito palayo sa kanya. Ang hapdi ng bawat salita ni Brando ni itong mga nakaraang linggo ay tila mga latay sa puso ni Eunice. Sa bawat gabing lumilipas, ang distansya sa kanilang iisang kama ay tila nagiging isang malawak na karagatan. Hindi na ito ang Brando na nakilala niya sa gitna ng mga basket ng gulay. Ang lalaking dati ay humahalikis sa kanyang kamay kahit puno ito ng lupa, ay ngayon ay nandidiri na sa amoy ng kanyang pinagkakakitaan. Bilang isang babaeng madiskarte at sanay sa pagbasa ng tao sa palengke, alam ni Eunice na may mali. Hindi sapat ang rason na pagod sa trabaho. Nakikita niya ang pag-angat ng kurbata ni Brando aksabay ng pagbabang tingin niya sa kanya. Kaya naman, sa gitna ng kanyang pighati, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pagsubok na maglalabas sa tunay na kulay ng lalaking pinuhunan niya ng buhay at pangarap. Isang gabi, sadyang hindi nagluto ng marangyang hapunan si Eunice. Isang simpleng tuyo at nilagang talbos lamang ang nakahayin sa mesa. Pinatay niya ang ilang ilaw sa bahay para magmukhang dilim at malungkot ang paligid. Nang dumating si Brando, bakas agad ang kunot sa kanyang noo habang tinitignan ng nakahayin sa mesa. "Ano ito, Eunice? Tuyo na naman? Galing ako sa opisina, pagod ako. Tapos itong pakakainin mo sa akin?" Asik ni Brando habang ibinababa niya ang kanyang laptop bag. Umupo si Eunice sa harap ng mesa, pilit na pinagmumukhang malungkot at problemado ang kanyang mukha. "Pasensya ka na, Brando. May malaki tayong problema." "Ano na naman yun?" Walang ganang tanong ng binata habang tinatanggal ang kanyang mamahaling sapatos. "Humihina ang benta ko sa palengke, Brando. Maraming bagong pwesto ang nagbukas malapit sa akin at binabagsak nila ang presyo. Ni itong nakaraang linggo, halos wala akong kinita. Kinain na ng puhunan ng mga ipon ko sa pwesto." Panimula ni Eunice, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang nobyo. Baka pwedeng ikaw na munang sumagot ng kuryente at tubig natin ngayong buwan. Pati na rin sana yung pambili ng bigas.
Medyo gipit talaga ako. Natigilan si Brando. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng awa o pag-aalala. Sa halip ay isang matinding pagkairita ang rumehestro sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga puno ng hinaknik. Kuryente? Tubig? Eunice, alam mo namang marami akong binabayaran ngayon. Naghuhulog ako para sa bago kong cellphone at kailangan kong mag-ipon para sa mga lunch meetings namin sa opisina. Hindi biro ang gastos sa Makati. Reklamo ni Brando. Pero Brando, 4 na taon kitang tinaguyod. Lahat ng gastusin mo sa school, ako ang sumagot. Ngayong ako naman ang nangangailangan. Baka naman pwedeng ako naman ang alagaan mo. Mahinang sabi ni Eunice, tila nagmamakaawa. Fine, sige, ako na muna. Pero kailan ba babalik sa dati ang benta mo? Hindi pwedeng habang buhay ay aasa ka sa akin. Analyst na ako ngayon, Eunice. Hindi magandang tignan kung ang kinikita ko ay napupunta lang sa bills ng ganitong klasing bahay. Sabi ni Brando bago padabog na pumasok sa kwarto nang hindi naman nilang gagalawin ang pagkaing ihinanda ni Eunice. Simula ng gabing iyon, tuluyan nang nalaglag ang maskara ni Brando. Ang dating pasasalamat na kanyang sinasabi noong graduation ay napalitan ng isang mapang-aping pagmamataas. Dahil siya na ang naglalabas ng pera para sa mga bayarin sa bahay, naramdaman ni Brando ni may karapatan na siyang tapakan ng pagkatao ni Eunice. Kinabukasan, pag-uwi ni Eunice mula sa palengke, sadyang hindi siya nagpalit agad ng damit. Nanatili siyang suot ang apron na may mantsa ng putik at amoy ng sariwang isda. Pagpasok ni Brando, agad itong nagtakip ng ilong. Diyos ko, Eunice, ano bang amoy yan? Ang lansa! Hindi ka ba pwedeng maglinis bago ako dumating? Nakakasuka ang amoy mo, parang palaging may bulok na gulay dito sa bahay. Sigaw ni Brando habang mabilis na binubuksan ang mga bintana. Pasensya ka na, pagod lang talaga ako sa paglalako, sagot ni Eunice, pinapanindigan ng kanyang karakter. Marami kasi akong nilinis na paninda kanina. Yan ang sinasabi ko sa iyo ang baba ng uri ng trabaho mo. Tingnan mo mga katrabaho ko sa opisina, mababango, malilinis ang kuko, maayos manamit. Samantalang ikaw, kahit anong hilod mo, amoy palengke ka pa rin. Minsan nahihiya akong aminin sa mga kaibigan ko na ang nobya ko ay isang maggugulay. Pait na wika ni Brando. Ang bawat salita ay tila kutsilyong sumasaksak sa puso ni Eunice. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang kanyang bank account na punong-puno ng milyones na kinita niya mula sa palengkeng hinahamak nito. Gusto niyang ipaalala na ang mababang uri na trabahong ito ang nagsuot sa kanya ng toga. Pero nanatili siyang tahimik. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayabangan ng lalaking kanyang minahal. Naging mas malala ang ugali ni Brando sa mga sumunod na araw. Sa tuwing hihingi si Eunice ng pambili ng ulam, kailangan muna niyang dumanas ng mahabang sermon. Heto, 500. Pagkasyahin mo yan sa 3 araw. Hindi ako nagtatrabaho sa Makati para lang gastusin mo sa walang kwentang bagay. Matuto kang magtipid, Eunice. Hindi dahil analyst na ako ay pwede ka nang mag-relax. Sabi ni Brando habang inihahagis ang pera sa mesa. Brando, 500 para sa 3 araw? Ang mahal na ng bilihin ngayon. Subok ni Eunice. Diskartehan mo. Di ba sanay ka sa palengke? Doon ka galing, di ba? Sa barya-barya? Tawa ni Brando. Isang tawang puno ng pangungutya. Sa loob ng 2 linggong pagpapanggap, napapatunayan ni Eunice ang isang masakit na katotohanan. Si Brando ay isang taong ang katapatan ay nakadepende lamang sa kung ano ang kanyang mapapala. Noong siyang nagbibigay, si Brando ay tila isang maamong tupa. Ngulit ngayong ang sitwasyon ay baliktad, lumabas ang pagiging lobo nito. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit si Brando, nakita ni Eunice isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant. Mas malaki pa ang halaga ng isang dinner nila kaysa sa binigay nitong pambayad ng kuryente. Sino ang kasama mo rito, Brando? Mukhang mahal ang kinain niyo, tanong ni Eunice. Agad na hinablot ni Brando ang resibo. Wala ka na doon. Mga katrabaho ko yan.
Networking yan, Eunice. Kailangan kong sumama sa kanila para ma-promote ako. Hindi mo maiintindihan dahil ang alam mo lang ay presyo ng kangkong at talong. Analyst ka na, Brando. Pero bakit parang nakalimutan mo na ang simpleng paggalang? Mahinang tanong ni Eunice. Tumayo si Brando at hinarap ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Paggalang? Eunice, look at yourself. Tignan mo ang itsura mo. Para kang katulong dito sa bahay ko. Yes, bahay ko na ngayon ito dahil ako na ang nagbabayad ng bills. Nakakasakal na ang pagiging pabigat mo. Akala ko ba matagag ka? Akala ko ba ikaw ang reyna ng palengke? Ngayon isa ka nalang basura na amoy putik. Nanatili nakatitig si Eunice kay Brando. Sa bawat panglalait nito, unti-unting namamatay ang huling hibla ng pag-ibig na nararamdaman niya. Ang lalaking binuhat niya sa putikan ay siya na ngayong nagtutulak sa kanya pababa. Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin, Brando? Dahil ang akala mo ay wala na akong pera? Tanong ni Eunice. Ang kanyang boses ay kalmado na, isang kalmadong nagbabadya ng bagyo. Hindi sa ganon, pero we're just not on the same level anymore, Eunice. You belong in the mud, and I belong in the skyscrapers. Hindi tayo match. Araw-araw akong pumapasok sa opisina na puno ng matatalino at magagandang babae, tapos uuwi ako rito sa'yo? It's dragging me down. Diretsyong sabi ni Brando. Doon tuluyang gumuho ang mundo ni Eunice para sa imahe ni Brando. Ngunit kasabay nito ang pagbango ng kanyang tunay na pagkatao. Napapatunayan niya na ang lahat ng sakripisyo niya ay itinapon lamang ni Brando sa basurahan sa sandaling makatikim ito ng kaunting ginhawa. Hindi pala pagmamahal ang nararamdaman ni Brando noon, kundi pangangailangan. At ngayong hindi na siya kailangan, siya na ang nagiging basura sa paningin nito. Salamat sa katapatan mo, Brando, sabi ni Eunice bago tumalikod. Para saan? Takang tanong ng binata. Para sa pagpapakita ng kung sino ka talaga kapag wala na akong maibibigay. Sagot ni Eunice na hindi na nilingon ng lalaking kanyang pinag-aralan. Sa gabing iyon, habang natutulog si Brando na puno ng kayabangan sa kanyang katawan, si Eunice ay gising na gising sa kusina. Kinuha niya ang kanyang tunay na record book. Binuksan niya ang kanyang banking app at tinignan ang kanyang balanse. Hindi siya naghihirap. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo ay nakabili pa siya ng 1 pang ektarya ng lupa sa probinsya para sa kanyang farm. Ngunit para kay Brando, ang palabas ay magpapatuloy pa ng kaunti. Gusto ni Eunice na makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Brando kapag dumating ang sandaling kailangan na niyang mamili sa pagitan ng kanilang nakaraan at ng kanyang inaakalang maningning na kinabukasan. Ang pagsubok ay tapos na sa puso ni Eunice at ang resulta ay isang mapait na kabiguan. Ngunit ang tunay na ganti ay nagsisimula pa lamang mabuo sa dilim ng kanilang maliit na bahay. Isang bahay na sa paningin ni Brando ay isang piitan, ngunit para kay Eunice ay isang laboratorio kung saan niya nasasaksihan ang pagkabulok ng kaluluwa ng taong kanyang minahal. Dahan-dahang tinatanggal ni Eunice ang kanyang madungis na apron at tinitignan niya ito ng may halong pait at determinasyon. Ang reyna, handa nang bumalik sa kanyang trono, ngunit bago iyon, sisiguraduhin niyang mararanasan ng kargador ang lamig ng mundong kanyang pinili. Ang hangin sa loob ng maliit na bahay ni Eunice ay tila mas lalong bumigat ng gabing iyon. 8:00 na ng gabi, ngunit ang pakiramdam ay tila hating gabi na sa lalim ng katahimikang namamayani. Nakaupo si Eunice sa kanilang lumang sopa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang hita, hinihintay ang pagdating ng lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng maraming taon. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila babala, isang paalala na ang bagyong kanyang nararamdaman ay malapit ng humampas. Narinig niya ang pamilyar na tunog ng sasakyan na huminto sa labas. Hindi ito ang jeep na damis sakyan ni Brando noon. Ito ang sasakyan ng isa sa mga katrabaho nito na naghahunting sa kanya malapit sa eskinita.
Nang buksan ng pinto, hindi ang mainit na pagbati ni Brando ang sumulubong sa kanya. Halip, ang malamig na mukha ng isang lalaking tila nakasuot ng bakal na maskara ang pumasok. Hindi dumiretso si Brando sa kusina para tingnan kung may pagkain. Hindi rin siya lumapit kay Eunice para humalik sa noon nito gaya ng ginagawa niya noong kargador pasara. Sa halip, dumiretso siya sa kanilang silid. Narinig ni Eunice ang tunog ng pagbukas ng cabinet at ang marahas na paghila ng mga hanger. Tumayo si Eunice, nanginginig ang kanyang mga tuhod habang papunta sa pintuan ng kwarto. Doon, nakita niya si Brando na mabilis na naglalagay ng mga bagong biling polo, kurbata at mamamahaling sapatos sa loob ng isang malaking maleta. Brando? Anong ibig sabihin nito? Mahina ngunit nangangatog na tanong ni Eunice. Hindi tumigil si Brando sa pag-eempake. Eunice, kailangan na nating maghiwalay. Hindi ko na kayang ganitong setup. Hindi na ako masaya rito. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Eunice. Anong sinasabi mo? Bakit ngayon? May problema ba tayo na hindi natin napag-uusapan? Dahil ba ito sa hiling ko na tumulong ka sa bills? Brando, biro lang yun. Sinusubukan lang kita. Hindi ito tungkol sa bills, Eunice. Putol ni Brando, hinarap ang dalaga ng may paniningkit ng mata. Tungkol ito sa atin. O mas tamang sabihin, tungkol ito sa agwat nating dalawa. May nakilala akong iba sa opisina. Maganda siya, edukada, at higit sa lahat, naiintindihan niya ang mundo ko ngayon. Pakiramdam ko, mas bagay kami. Hindi na tayo magka-level, Eunice. Tuwing kasama kita, naaalala ko lang yung hirap, yung baho ng palengke, yung nakaraan na gusto ko ng ibaon. Nanigas si Eunice sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang hindi magka-level ay tila kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Hindi magka-level? Brando, 4 na taon kitang pinag-aral. 4 na taon akong nagpakasubsob sa putik at dumi ng palengke para lang magkaroon ka ng diploma. Sinakripisyo ko ang sarili kong kapakanan, ang sarili kong pahinga, para lang makamit mo ang pangarap mo. Ngayong nakuha mo na, sasabihin mong hindi na tayo magka-level? Tumawa ng mapait si Brando habang isinasara ang zipper ng kanyang maleta. Iyon na nga ang problema, Eunice. Palagi mo na lang isinusumbat yan. Paulit-ulit. Oo, nagpasalamat ako. Pero hindi ibig sabihin niyon ay dapat akong mabilanggo sa iyo habang buhay dahil lang pinag-aral mo ako. Binayaran ko na ang utang ko. Yung kuryente at tubig nitong huling buwan. Sa akin nang galing, di ba? Consider it settled. Settled? Bulaslas ni Eunice. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Ang 4 na taon ng buhay ko? Ang bawat sentimong pinaghirapan ko? Ang bawat gabing nag-alaga ako sa iyo noong may sakit ka habang nag-aaral ka? Bayad na dahil lang nagbayad ka ng kuryente ng 1 buwan? Brando, nasaan ang konsensya mo? Magkasama nating binuo ang mga plano natin, di ba? Sabi mo, tayo ang magiging haligi ng isa't isa. Bit-bit ang kanyang maleta, lumakad si Brando palabas ng kwarto. Muntik pang mabunggo si Eunice sa kanyang pagmamadali. Mga plano yun ng isang kargador, Eunice. Iba na ako ngayon. Analyst na ako. May career na ako. Hindi ko pwedeng dalhin ang isang tinderang katulad mo sa mga parte ng kumpanya namin. Anong sasabihin ko sa kanila? Na ang nobya ko amoy sibuyas at amoy luya. Nakakahiya. Huminto si Brando sa tapat ng pintuan ng bahay. Tinignan niya ang paligid ng may pangdidiri, ang mga lumang gamit, ang maliit na espasyo, at ang babaeng naging sandalan niya noong wala siyang kahit ano. Salamat sa lahat, Eunice, pero hanggang dito na lang talaga tayo. Huwag mo na akong hahabulin o tatawagan. Gusto ko ng malinis na simula, sabi ni Brando na walang bakas ng awa sa kanyang boses. Brando, huwag mong gawin ito. Pakiusap, pag-isipan mo muna. Subok ni Eunice, isang huling pagtatangka na isalba ang kanyang dignidad. Ngunit tinalikuran lang siya ni Brando at tuluyan ng lumabas ng pintuan. Naiwan si Eunice sa gitna ng salas. Ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ni Brando ay tila hatol ng kamatayan sa kanyang puso. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga higbik ay naging malalakas na hagulgol. Ang sakit ay tila luso na dahan-dahang humahalo sa kanyang dugo, sumisira sa bawat selula ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay ninakawan, hindi ng pera, kundi ng panahon, ng tiwala, at ng dangal. Bakit, Brando?
Bakit mo nagawa ito sa akin? Sigaw niya sa kawalan. Ngunit ang taning sumagot ay ang nakakabinding na katahimikan ng bahay na dati ay puno ng kanilang tawanan. Sa loob ng ilang oras, nanatili si Eunice sa sahig. Sariwa pa sa kanyang isipan ang bawat sakripisyo. Naalala niya ang mga madaling araw na nilalamig siya sa palengke habang nag-aayos ng paninda. Iniisip niya lang na para ito sa ikabubuti ni Brando. Naalala niya ang mga pagkakataon na hindi siya bumili ng bagong tsinelas kahit butas na ang sa kanya para lang maibili si Brando ng kailangang libro. Ang bawat sentimo, ang bawat patak ng pawis, lahat iyon ay itinapon ni Brando parang basurang walang halaga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, may isang bagay na nagbago sa loob ni Eunice. Ang init ng kanyang mga luha ay napalitan ng isang kakaibang lamig, isang lamig ng determinasyon. Pinunas niya ang kanyang mukha gamit ang dulo ng kanyang suot na apron. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig ay naging matalim at puno ng puot. Hindi ako mananatiling ganito, bulong niya sa sarili. Hindi ako mananatiling talunan. Huminga siya ng malalim at uminom ng tubig. Tinignan niya ang salamin. Nakita niya ang isang babaeng pinabayaan ng sarili para sa ibang tao. Nakita niya ang dumi sa mga kuko niya at ang hulas na anyo ng kanyang mukha. Ngunit sa likod ng anyong iyon, alam niya na meron siyang kapangyarihan na hindi kahit kailan magkakaroon ng isang taong katulad ni Brando. Ang kakayahang bumangon mula sa abo. Dumiretso si Eunice sa kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na kahon na nakatago sa pinakailalim. Doon, nakalagay ang lahat ng kanyang bank books at ang kanyang record ng mga investments na hindi alam ni Brando. Sa loob ng mga taong nagpapakapagod, hindi lang para kay Brando ang kanyang iniisip. Ang kanyang disiplinang bakal sa pera ay nagbunga ng isang kayamanan na sapat na para magsimula ng isang imperyo. Akala mo ay level ang basihan ng halaga ng tao, Brando. Wika ni Eunice habang hinahawakan ng kanyang passbook. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na nasa itaas. Ipapakita ko sa iyo na ang maggugulay na kinalimutan mo ang siyang magpapaluhod sa kayabangan mo. Hindi na nag-aksi na si Eunice. Noong gabing iyon, hindi siya natulog para magmukmuk. Inilabas niya ang kanyang laptop at nagsimulang gumawa ng mga listahan. Listahan ng mga suppliers na kailangan niyang kausapin, mga pwestong kailangan niyang makuha, at mga tao sa industriya ng pagkain na kailangan niyang makilala. Ang kanyang plano ay hindi lang tungkol sa paghihigan, kundi ang tungkol sa pagbawi ng kanyang sariling dangal. Gagamitin niya bawat sentimong naipon niya. Gagamitin niya ang kanyang talino sa binegosyo na nahasa sa kalsada at sa palengke. Ang bawat panglalait ni Brando sa kanyang amoy at sa kanyang trabaho ay magsisilbing gasolina upang mas lalo siyang mag-alab. Salamat sa sakit, Brando, sabi niya habang pinagmamasdan ng huling litrato nila ni Brando bago niya ito punitin sa dalawa. Dahil sa ginawa mo, tinanggal mo ang huling tanakila na humaharang sa akin para maging tunay na makapangyarihan. Sa susunod na mag-cross ang landas natin, sisiguraduhin ko na hindi ka na makatingin ng diretso sa mga mata ko. Nang sumikat ang araw kinabukasan, hindi na ang dating Eunice ang bumangon. Ang reyna ng madaling araw ay nagising na may bagong layunin. Hindi na siya magtitinda para lamang mabuhay. Magtitinda siya upang maghari. Ang palengke na kanyang kinalakihan ay magiging tuntungan niya patungo sa isang mundong hindi kailanman maaabot ni Brando. Isang mundong binuo ng pawis, talino at pusong bakal. Si Eunice ay naglakad palabas ng kanyang bahay, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon, ngunit may aura ng isang babaeng handang sakupin ang mundo. Ang lason ng kahapon ay naging kanyang gamot para sa bukas. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa bawat hakbang niya patungo sa palengke, nararamdaman niya ang kanyang kapangyarihan na unti-unting bumabalik. Brando ay may kariya, pero si Eunice ay may imperyong itatayo. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng libro na mabilis na nilihis ng malakas na hangin. Ang madaling araw sa Maynila ay nananatiling maingay at puno ng usok, ngulit para kay Eunice, ang tanawin mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana sa isang marangyang kondo sa Bonifacio Global City
ay malayo na sa malansang semento ng palengkeng kanyang pinanggalingan. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay nananatiling gising sa parehong oras, 4:00 ng madaling araw. Hindi na siya nagsusuot ng madungis na rapron. Ngayon, ang kanyang kasuotan ay gawa sa dekalidad na lino. Simple, ngunit bakas ang yaman at otoridad. Si Eunice ay hindi na lamang ang maggugulay na miniliit ng isang kargador na naging anayist. Siya na ngayon ang kinikilalang market mogul. Ang 5 taong lumipas ay hindi naging madali. Ginamit ni Eunice ang bawat sentimong kanyang itinabi sa lumang alkansya at sa bangko. Ang pondong sana ay para sa kinabukasan nila ni Brando upang itayo ang kanyang sariling imperyo. Nagsimula siya sa pagbili ng mga pwesto sa palengke hanggang sa umabot ito sa 7. Hindi siya tumigil doon. Direkta siyang nakipag-ugnayan sa mga magsasaka sa Benguet at Davao. Tinanggal ang mga middlemen at siya na mismo ang naging pangunahing supplier ng mga organikong gulay sa mga 5-star hotels sa bansa. Ngunit ang kanyang obra maestra ay ang Lupa at Dahon, isang high-end restaurant na matatagpuan sa gitna ng siyudad. Dito, ang mga gulay na dati ay tinitignan lang bilang pangkaraniwang sahog ay naging mga putahing sining. Ang restaurant ay naging paborito ng mga artista, politiko at mga banyagang negosyante. Ma'am Eunice, narito na po ang inventory report para sa linggong ito. Ang delivery sa Hotel Peninsula ay maaga pong makarating. Wika ng kanyang personal na assistant na si Sarah habang iniaabot ang isang tablet. Tinignan ni ito ni Eunice ng may matalas na mata. Siguraduhin mong ang mga cherry tomatoes ay galing sa bagong farm natin sa Tagaytay. Ayaw ko ng may gasgas. Ang reputasyon natin ay nakasalalay sa kalidad, Sarah. Isang maliit na lanta, malaking bawas sa tiwala. Opo, ma'am. Nakatutok po kami. Sagot ni Sarah ng may paghanga. Alam ng lahat ng empleyado ni Eunice na bagamat mapagbigay ang kanilang amo, mayroon itong disiplinang bakal na hindi pwedeng baliin. Habang nag-aayos ng kanyang gamit para sa isang meeting, bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang isang lalaking matangkad, may salamin at may bitbit na 2 basong kape. Si Julian, ang isang tanyag na arkitekto. Masyado ka na namang seryoso, mahal. Nakangiti si Julian habang inilalapas ang kape sa mesa ni Eunice. Break muna, kahit 5 minuto lang. Napangiti si Eunice, isang tunay at panatag na ngiti. Nakilala niya si Julian 3 taon nang lumipas, noong nagsisimula pa lang siyang ipatayo ang restaurant. Si Julian ang nagdisenyo ng Lupa at Dahon. Noong una, hindi ni alam ni Julian na si Eunice ang may-ari. Akala niya ay isa lamang itang supervisor dahil madalas na nakasuot ng simpleng damit ang dalaga habang nagbabantay sa construction site. Minahal siya ni Julian hindi dahil sa laki ng kanyang bank account, kundi dahil sa kwento ng kanyang mga kalyo. Salamat, Julian. Marami lang talagang inaasikaso para sa expansion sa Cebu. Ang sagot ni Eunice habang hinihirop ang kape. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Eunice. Alam mo, hanggang ngayon ay bilib pa rin ako sa iyo. Mula sa pagtitinda sa bangketa hanggang dito. You built this brick by brick, Eunice. Hindi ka lang market mogul. Ikaw ang inspirasyon ko sa bawat gusling na iginuguhit ko. Sapat na sa akin na naniwala ka sa akin nung wala pa itong mga ito. Tugon ni Eunice. Sa piling ni Julian, naramdaman ni Eunice ang respeto na ipinagkait sa kanya ni Brando. Dito, siya ay kapantay, hindi katulong. Siya ay katuwang, hindi pabigat. Habang ang buhay ni Eunice ay tila mailiwalas na umaga, ang langit naman ay tuluyan ng dumilim sa kani Brando. 5 taon nang lumipas, akala ni Brando ay marating na niya ang rorok. Ang babaeng ipinalit niya kay Eunice na si Monica na isang anak ng mayamang pamilya ay naging pansandali niyang tiket sa marangyang buhay. Ngunit ang relasyon na iyon ay hindi nagtagal. Si Monica na sanay sa luho ay mabilis na nagsawa sa kani Brando nang makitang wala itong tunay na dalim at puro kayabangan lamang. Sa kanyang trabahong analyst, naging pabaya si Brando.
Dahil sa mataas niyang tingin sa sarili, madalas siyang makipag-away sa kanyang mga superiors. Akala niya ay hindi siya mapapalitan. Ngunit sa mundo ng korporasyon, ang lahat ay may kapalit. Isang malaking pagkakamali sa audit report ang naging mitya ng kanyang pagkatanggal sa trabaho. Dahil sa kanyang masamang record at ugali, wala nang ibang firm ang gustong tumanggap sa kanya. Sa kasalukuyan, nakatira si Brando sa isang maliit at madungis na paupahan sa gilid ng Maynila, mas maliit pa sa bahay na tinuluyan nila ni Eunice noon. Ang mga mamahalin niyang polo ay kupas na at ang mga sapatos niyang dati ay ipinagmamalaki niya ay butas-butas na rin. Isang hapon habang naglalakad si Brando sa tapat ng isang malaking mall, nakita niya ang isang malaking billboard. Ang mukha ni Eunice ay naroon, elegante at makapangyarihan, kasama ang titulong Entrepreneur of the Year. Napahinto si Brando. Ang kanyang puso ay kinurot ng matinding panghihinayang. Naalala niya bawat sentimong ibinigay ni Eunice sa kanyang tuition. Naalala niya bawat gabing nag-alaga sa kanya. Eunice, bulbul niya sa hangin, ang kanyang boses ay paos at puno ng piit. Naglakad siya patungo sa lupa at dahon na hinalubhag niya sa internet noong nakaraang gabi. Gusto niyang makita kung totoo ba ang lahat. Nang makarating siya sa tapat ng restaurant, nakita niya ang mga mamahaling sasakyan na nakaparka. Mula sa labas, natanaw niya ang loob ng restaurant. Ang mainit na ilaw, ang marangyang dekorasyon at ang mga taong masasaya. At doon, sa gitna ng restaurant, nakita niya si Eunice. Nakahiling ang ulo ni Eunice sa balikat ni Julian habang nagtatawanan sila. Mukhang masaya ang dalaga, mas masaya kaysa naong panahong kasama niya ito. Ang kanyang balat ay kininang, ang kanyang buhok ay maayos at ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad. Sinubukan ni Brando na pumasok, ngunit hinarangan siya ng isang security guard na nakauniporme ng maayos. "Sir, may reserbasyon po ba sila? At bawal po ang ganyang kasuotan dito." Wika ng guard, tinitignan ng kanyang madungis na t-shirt at maon. "Kaibigan ko ang may-ari, si Eunice. Sabihin mo si Brando ito." Sigaw ni Brando, aalingaw-ngaw ang kanyang desperasyon. Sa loob, narinig ni Eunice ang kaguluhan. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Brando. Sa loob ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na muli silang nagtagpo. Inaasahan ni Brando na makakakita siya ng galit o puot sa mga mata ni Eunice. Ngunit ang nakita niya ay mas masakit pa sa galit. Ito ay kawalan ng pakiramdam. Tinitigan siya ni Eunice na tila ba isa siyang estrangherong hindi niya kailanman nakilala. Walang gulat, walang luhang pumatak, walang emosyon. Lalapit sana si Brando, ngunit hinawakan ni Eunice ang braso ni Julian at bumalik sa kanilang pag-uusap. Tinangguan lamang ni Eunice ang security guard, isang hudyat na paalisin ang kung sino mang nanggugulo. Nang tuluyang mapalabas si Brando, naupo siya sa gilid ng kalsada, malapit sa isang imburnal. Ang amoy ng basura ay humahalo sa kanyang pawis. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng level. Si Eunice ay nasa itaas na, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang pusong hindi sumuko at karakter na hindi nabulag ng yaman. Samantalang siya, na naghangad ng mataas na antas sa maling paraan, ay bumagsak sa putik na kanyang kinamuhian. Sa loob ng restaurant, nagtanong si Julian, "Sino yun, mahal? Parang kilala mo siya." Uminom si Eunice ng tubig at tumingin ng diretso kay Julian. "Wala. Isang multo lang ng nakaraan na naligaw ng landas. Hayaan mo na siya." "Sigurado ka?" tanong ni Julian ng may pag-aalala. "Sigurado ako," sagot ni Eunice. "Alam mo, Julian, natutunan ko sa palengke na ang mga bulok na gulay ay dapat nang itapon para hindi makahawa sa mga sariwa. Iyon lang ang nakita ko kanina, isang bagay na hindi na kailangan sa buhay ko." Nagpatuloy ang kanilang gabi. Ang tawanan ni Eunice at Julian ay sumabay sa himig ng violin sa loob ng restaurant.
Ang market mogul ay nagtagumpay hindi lamang sa negosyo, kundi sa paglilinis ng kanyang sariling kapalaran. Ang bawat pawis niya sa madaling araw ay nagbunga ng isang kahariang matatag, kung saan ang tanging tinatanggap ay ang mga taong may tapat na puso at tunay na pagpapahalaga. Ang araw na ito ay nagtatapos sa larawan ni Eunice na masayang nagtataas ng baso para sa isang toast, habang sa labas, sa ilalim ng dilim, ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya ay tuluyang nang nabaon sa limot. Ang hapunan sa lupa at dahon ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang kusina ay isa ng abalang pugad ng mga aktibidad. Ang amoy ng sariwang basil, nagigisa na bawang at ang bango ng bagong hurnong tinapay ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Eunice. Hawak niya ang kanyang tablet. Mabilis na sinusuri ang digital inventory ng mga sangkap na kakarating lang mula sa kanyang mga farm. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng otoridad. Isang tingin lang niya sa isang staff ay alam na nito kung may mali sa pagkakaayos ng table napkin o kung kulang ang kinang ng mga wine glass. "Ma'am Eunice," tawag ng kanyang restaurant manager na si Mr. Abad. Lumapit ito ng may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha. "Yes, Mr. Abad. May problema ba sa delivery ng Wagyu?" tanong ni Eunice nang hindi inaalis ang tingin sa screen. "Wala naman po, ma'am. Tungkol po ito sa hiring natin for utility at dishwasher. May isang aplikante po sa labas. Kanina pa po siyang naghihintay simula nung tanghalian. Sabi ko ay puno na tayo pero nagmakaawa po siya. Mukhang kailangan niya talagang trabaho, ma'am. Gutom na gutom ang itsura." Paliwanag ng manager. Ibinaba ni Eunice ang tablet. Ang kanyang puso, bagamat naging matigas sa negosyo, ay nanatiling bukas para sa mga taong tunay na naghihikahos, dahil alam niya ang pakiramdam na magsimula sa wala. "Sige, papasukin mo sa office ko. Tignan natin kung anong maitutulong natin," utos ni Eunice. Pumasok si Eunice sa kanyang opisina, isang silid na yari sa salamin, kahoy at mga indoor plants na nagbibigay ng presko at modernong pakiramdam. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair at naghintay. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang lalaki. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay bagsak, at ang suot na t-shirt ay kupas na at may ilang tahi na sa gilid. Ang kanyang pantalon ay maong na halatang marumi na ang layaman at ang kanyang tsinelas ay manipis na ang swelas. Ang umangat ng mukha ng lalaki upang tumingin sa boss ay tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Eunice. Ang lalaking nasa harap niya ay payat, gusgusin at may mga mata na tila nawalan na ng kislap ng buhay. Ngunit sa kabila ng dumi at hirap, pamilyar ang bawat anggulo ng mukhang iyon. Ito ang lalaking minahal niya, pinag-aral, at ang lalaking dumurog sa kanyang puso 5 taon na ang nakaraan. Eunice?" Nautal-utal ang sambit ng lalaki. Ang kanyang boses ay paos, tila tuyot ang lalamunan. Hindi agad nakapagsalita si Eunice. Tinitigan niya si Brando, isang matanda at hulas na bersyon ng kargador na dati ay matikas at puno ng pangarap. Ang kanyang buhok ay magulo at may mga linya na ng paghihirap sa kanyang noo. "Eunice," mahinang tugon ni Eunice. Walang galit sa kanyang boses, taning matinding gulat at bahaging paitang naroon. Agad na napayuko si Brando. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng kanyang lumang slumbook na ginamit niyang lalagyan ng kanyang resume. Ang hiyang naramdaman niya ay tila malaking pader na ginigiba sa kanyang pagkatao. Ang babaeng kanyang iniwan dahil hindi niya ka-level ay ngayon ay nakaupo sa kanyang harap bilang isang reyna ng isang marangyang gusli. Anong ginagawa mo dito, Eunice? Nagtatrabaho ka rin ba dito sa lupa at dahon? Assistant ka ba ng owner?" Tanong ni Brando, umaasa na marahil empleyado lang din ng dalaga upang mabawasan ang bigat ng kanyang kahihiyan. Ngumiti ng pait si Eunice. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana,
nakatanaw sa abalang kalsada ng BGC. Hindi Brando, hindi ako assistant dito. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ako ang may-ari ng lugar na ito. Ang lahat ng nakikita mo, ang restaurant na ito, ang mga farm na nagsusupply dito, ang kumpanya na nagpapatakbo ng lahat. Sa akin ang lahat ng ito. Parang gumuhol ang kisame sa ibabaw ni Brando. Napaluhod siya sa isang silya, hindi makapaniwala. Ikaw? Ang may-ari? Pero paanong isang tindera sa palengke ay naging ganito? Huminga ng malalim si Eunice at naupo sa tapat ni Brando, hindi bilang isang dating nobyahan, kundi bilang isang taong nakikinig sa nanginginangalang. Maupo ka, Brando. Sabihin mo sa akin, anong nangyari sa level na sinasabi mo noon? Naansan na ang karbata mo? Doon ay bumuhos ng lahat ng hinanakit ni Brando. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng kanyang pagbagsak. Niloko ako ni Monica, Eunice. Akala ko ay mahal niya ako, pero ginamit lang niya ang pera ko. Nung nawalan ako ng trabaho dahil sa isang audit error na hindi ko maayos dahil sa sobrang kayabangan ko, iniwan niya ako sa ere. Nabaon ako sa mga utang sa credit card dahil sa pagsunod sa luha niya. Sinubukan kong mag-apply sa ibang firm, pero dahil sa record ko ng pag-aawg at pakikipag-away sa mga boss, wala nang tumatanggap sa akin. Tumulo ang luha ni Brando, pumapatak sa kanyang maruming kamay. Naging construction worker ulit ako, naging kargador, pero pati ang katawan ko ay binibigay na. Nagkasakit ako at naubos ang lahat ng meron ako. Ngayon, wala na akong matuluyan. Ang huling pera ko ay pinamasahe ko lang para makapunta dito, umaasang makakakuha ng trabaho kahit tagahugas lang ng pinggan. Tumingin siya ng may pagsisisi kay Eunice. Patawarin mo ako, Eunice. Ang laki ng pagkakamali ko. Akala ko ay nakatuntong na ako sa langit. Hindi ko alam na ang langit na iyon ay ikaw pala ang gumawa para sa akin. Nakinig si Eunice ng walang imik. Ramdam niya ang sakit sa kwento ni Brando, ngunit mas naramdaman niya ang halaga ng kanyang sariling paninindigan. Alam mo ba, Brando, noong gabi na sinabi ko sa iyong humihina ang benta ko, noong gabing nagmakaawa ako na tulungan mo ako sa bills, panimula ni Eunice, ang kanyang boses ay malamig ngunit matatag. Tumingin si Brando sa kanya, naguguluhan. Hindi totoo yun, pagpapatuloy ni Eunice. Noong panahong yun, mas malaki pa ang kinikita ko kesa sa sahod mo bilang analyst. Mayroon na akong sapat na ipon para bilhin ng kalahati ng palengking pinagtatrabahuan natin. Pero ginawa ko yun dahil gusto kong makita kung sino ka talaga kapag wala na akong maibibigay sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Brando. Pagsubok lang yun? Oo, tumanggo si Eunice. Isang pagsubok na hindi mo nalampasan. Sa sandaling akala mo ay wala na akong silbi sa'yo, tinapon mo ako na parang basura. Minaliit mo ang trabaho ko, minaliit mo ang amoy ko, at minaliit mo ang pagkatao ko. Ang tagumpay ko ngayon, hindi ito swerte, Brando. Ito ang bunga ng disiplinang bakal na mayroon ako noon pa man. Ang disiplinang hindi mo nakita dahil masyado kang nakatingin sa kurbata mo. Tumayo si Eunice at lumapit sa kanyang pintuan. Ang paghihirap ko noon sa palengke, ang bawat dumi sa apron ko, iyon ang pundasyon ng gusaling kinatatayuan mo ngayon. At ang lalaking pinag-aral ko, siya pala ang pinakamalaking pagkakamali ng aking nakaraan, ngumit ang pinakamahalagang leksyon ng aking kasalukuyan. Nanatiling nakatungo si Brando, hindi makatingin ng diretso kay Eunice. Ang bawat salita ng dalaga ay tila isang sampal ng katotohanan na mas masakit pa sa gutom na nararamdaman niya. Ang loob ng opisina ni Eunice ay nababalot ng isang uri ng katahimikang nakabibinghe. Sa pagitan ng marangyang dekorasyon at ng amoy ng mamahaling pabango, nakatayo ang dalawang taong pinagtagpo ng hirap, pinagbuglod ng pangarap, ngunit pinaghiwalay ng lason ng kayabangan. Si Brando na dati ay may matikas na tindig ay tila isang kandilang unti-unting nauupos sa harap ng liwanag ni Eunice. Eunice, pag-uulit ni Brando, ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, nabulag ako. Akala ko yung mga bagay na nakikita ko sa opisina, yung mga taong nakapaligid sa akin noon, akala ko yun ang tunay na buhay. Hindi ko nakita na ang tunay na kayamanan ay nasa tabi ko na pala. Humakbang siya ng bahagya, akmang lalapit sa mesa ni Eunice,
Ngunit ang malamig na tingin ng dalaga ay nagsilbing pader na hindi niya kayang tawirin. Eunice, mahal pa rin kita. Pagmamakaawa ni Brando, ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang pingsngi. Pwede ba tayong magsimula muli? Kahit dahan-dahan. Handa akong magbago. Handa akong patunayan sa iyo na ang lalaking minahal mo sa palengke ay nandito pa rin. Isang pangalawang pagkakataon lang, Eunice. Pakiusap. Tumingin si Eunice ng diretso sa mga mata ni Brando. Walang galit, walang puot, kundi isang uri ng matamis ngunit malamig na ngiti. Isang ngiting nagpapahiwatig na ang sugat ay wala na dahil wala na ring nararamdaman ang puso. Huli na ang lahat, Brando. Mahinang simula ni Eunice, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Pinatunayan mo na ang pagmamahal mo ay may kondisyon. Nung akala mo ay wala na akong maibibigay sa'yo, nung akala mo ay pabigat na ako, hindi ka nag-atubiling talikuran ako. Ang katapatan mo ay nakabase lang sa kung anong meron ako, hindi sa kung sino ako. Hindi totoo yan, Eunice. Nalito lang ako. Hindi ka nalito. Nagpakatotoo ka lang. Putoy ni Eunice. Ipinakita mo ang tunay mong kulay nung akala mo ay wala ka nang makukuha sa akin. At ang kulay na iyon ay hindi kailanman babagay sa mundong binuo ko ngayon. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng opisina ni Eunice. Pumasok si Julian, ang arkitektong may maumong mukha at matikas na tindig. Hindi kailangang magsalita si Julian upang ipakita ang kanyang otoridad. Ang kanyang presensya lang ay sapat na upang matahimik ang silid. Mahal, handa na ang table natin sa labas for dinner meeting. Wika ni Julian nang may malambing na tinig. Lumingon si Eunice kay Julian at ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag. Isang kislap na hindi kailanman nakita ni Brando noong huling taon ng kanilang pagsasama. Lumapit si Julian kay Eunice at sa harap ni Brando ay marahang hinalikan ang dalaga sa noo. Para kay Brando, ang simpleng halik na iyon ay tila isang matalim na balisong na itinusok sa kanyang puso. Ito ang pagmamahal na dapat ay sa kanya. Ito ang respeto na sana ay tinatamasa niya ngayon kung nanatili lang siyang tapat. Nakita niya kung paano kumapit si Eunice sa braso ni Julian, isang kapit na puno ng tiwala, hindi ng pangangailangan. Tumingin si Julian kay Brando. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit may halong pahiwatig na alam niya ang kasaysayan ng lalaking nasa harap nila. Sino siya, Eunice? Tanong ni Julian. Siya ang aplikante for the dishwasher position, Julian. Sagot ni Eunice, ang boses ay profesional at walang bahid ng emosyon. Muling hinarap si Eunice si Brando. Nakita niya ang kawasakan sa mukha ng dating nobyo, ang pagsuko sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan silang dalawa ni Julian. Sige Brando, dahil sa kabutihan ng puso ko at dahil alam kong kailangan mo ng trabaho, tanggap ka. Wika ni Eunice. Maari kang magsimula ngayon din bilang dishwasher dito sa lupa at dahon. Pero tandaan mo, lumapit ng bahabya si Eunice sapat na upang maramdaman ni Brando ang kanyang kapangyarihan. Ang pintuang isinara mo noon ay mananatiling sarado habang buhay. Dinala si Brando sa likod ng kusina sa isang lugar na malayo sa kinang ng mga chandelier at bango ng mamahaling mga alak. Ang init sa loob ng dishwasher area ay nakakasakal, kabaliktaran ng malamig na aircon sa opisina ni Eunice. Isinuot ni Brando ang kanyang itim na apron at rubber boots. Habang binubuksan niya ang gripo at nagsisimulang kuskusin ang mga tira-tirang pagkain, naririnig niya ang tawanan ng mga mamimili sa labas. Mula sa maliit na bintana sa pintuan ng kusina, mayroon siyang direktang tinawin sa main dining area. Doon niya nakita si Eunice. Nakaupo ang dalaga sa isang center table kasama si Julian at ilang mga business partners. Nakasuot si Eunice ng isang eleganteng itim na cocktail dress, may suot na simpleng perlas sa noo at may hawak na baso ng wine. Bawat galaw niya ay pinupuri ng mga tao sa paligid. Siya ang reyna ng gabing iyon. Hoy, dishwasher! Huwag kang tutunga nga dyan. Bilisan mong pagkuskos. Kailangan na ang mga salad plates. Sigaw ng head chef. Napayuko si Brando. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga audit reports at laptop, ay ngayon ay babad sa sabon at dumi. Bawat pinggan na kanyang hinuhugasan ay tilang nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga basong kanyang pinapakintab ay tila salamin kung saan nakikita niya ang kanyang sariling kabiguan.
Lumipas ang mga oras, ngunit ang bawat minuto ay tila isang taon para kay Brando. Sa tuwing bubukas ang pinto ng kusina para maglabas ng pagkain ng mga waiter, nakikita niya ang saya sa mukha ni Eunice. Nakita niya kung paano ayusin ni Julian ang buhok ni Eunice na humaharang sa mukha nito. Nakita niya ang pag-aalagang kailanman ay hindi niya nagawa noong siya na ang may kakayahan. Sayang, bulong ni Brando sa sarili habang nililinis ang isang malaking kaldero. Sana ako yung nandun. Sana ako yung kasama niya sa tagumpay na to. Ngunit alam niya ang katotohanan. Hindi siya karapat-dapat doon. Ang kanyang naging parusa ay hindi ang kahirapan, kundi ang pagiging saksi. Ang makita ang lahat ng yaman, respeto, at pagmamahal na maaari sanang naging kanya kung hindi lamang siya naging gahaman, mapagmataas, at walang utang na loob. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagod ng kanyang katawan, kundi ang katotohanang ang babaeng minaliit niya bilang maggugulay ay ang siyang nagbigay sa kanya ng huling pagkakataon upang makakain. Ang maggugulay ay naging reyna ng isang imperyo, habang ang kargador na nangarap ng mataas na antas sa maling paraan ay nanatiling tagahugas ng dumi ng iba. Nang sumapit ang hating gabi at paalis na ang mga huling customer, lumabas si Eunice at Julian mula sa restaurant. Dumaan sila sa gilid ng kusina patungo sa parking lot. Huminto si Eunice sa tapat ng dishwasher station. Nakita niya si Brando, basang-basa ng pawis at tubig, pagod na pagod, at nakayuko sa harap ng lababo. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya ng sandali. Isang tingin na puno ng pahiwatig na tapos na ang lahat ng utang at sumpa. Pagkatapos ay tuluyan na siyang sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan kasama ang lalaking tunay na nagpahalaga sa kanya. Naiwan si Brando na nakatitig sa papalayong mga ilaw ng sasakyan. Ipinagpatuloy niya ang paghuhugas. Sa bawat kuskus niya sa pinggan, unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan ang huling aral ng kanyang buhay. Ang tunay na level ng tao ay hindi nasusukat sa kurbata o sa gusling kanyang kinatatayuan, kundi sa tibay ng kanyang puso at sa lalim ng kanyang pagsasalamat sa mga taong tumulong sa kanya noong wala pa siyang anuman. Ang reyna ng palengke ay napatunayan na ang kanyang trono ay binuo ng sarili niyang pawis at dangal. At si Brando? Siya ay mananatiing isang anino sa kusina. Isang paalala sa mundo na ang taong lumilingon sa kanyang pinanggalingan ay siyang tunay na pinagpapala, habang ang taong nakakalimot ay habang buhay na maghuhugas ng dumi ng kanyang sariling nakaraan. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Level ng Pag-ibig.